Marami ang nagtataka kung bakit sa taas ng isang mataas na bundok may isang gusaling inabandona na nakatago sa paanan ng bundok Banahaw sa Candelaria, Quezon. Ayon sa ilang salaysay, ang istruktura ay minsang ginamit bilang isang telecom relay station na nasa ilalim noon ng Digital Telecommunication Philippines o mas kilala bilang Digitel. Taong 1987 itinatag na ang Digitel bilang isang pribadong kumpanya ng telekomunikasyon sa Pilipinas na bahagi noon ng JG Summit Holdings. 1992 tuluyan na nagsimula ang operasyon ng Digitel, Enero ng taong iyon, at nagbibigay ito ng serbisyo ng landline at iba pang telecommunication services sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Isa sa matatandaang nagawa ng Digitel ay ang SunSIM. March 2003 na mailunsad ito at mabilis itong naging pangatlong pangunahing SIM sa bansa. 2011, inanunsyo ng PLDT na nabili na nila ang Digitel sa JG Summit. Kasama sa acquisition nito ang Sun Cellular at naging isa ito sa pinakamalaking telecom acquisition sa kasaysayan ng Pilipinas. At sa paglipas ng taon, isinara na ang mga business center ng Digitel. At taong 2019 ay na-expired na ang franchise ng Digitel at pinaniniwala ang isa din ng strukturang ito sa mga iyon. At hanggang ngayon ay abandonado pa rin ito. Magsisimula ang aming paglalakbay papunta sa bundok sa pagbaybay sa kalsada patungo ng Barangay Mayabobo, kung saan makikita ang isa sa mga madaling daanan paakyat nito. Sa pagpasok namin sa arko ng Barangay Mayabobo ay sasalubong sa amin ng mga kalsadang lubak-lubak, pero kinakaya naman ng mga scooter naming dala. Hindi nga lang biro yung ibang parte ng kalsada dahil malalaking mga buhay na bato ang mga dadaanan. Pero kailangan lang namin itong malampasan dahil may mga parte naman na kinakaya ng motor namin. Woo! Hirap! Maya-maya lang inarating na namin ang simbahan at malapit na rito ang daanan paakyat ng bundok. So, dito na tayo sa Barangay Mayabobo at yung bundok isang dito na sa likod nitong mga kalsada na to. Kaya yun na yung pupuntahan natin. Etong daan na to na rough road din, papasukin natin to. Sa pag-akyat sa daang ito ay mararating na namin ang trail na magdadala sa amin sa taas ng Mount Mayabobo. Ipinarking lang namin ang mga motor namin at nagsimula na kami sa pag-akyat. Ang taas ng Mount Mayabobo ay nasa mahigit 300 meters hanggang 397 meters above sea level. Mukha lang mataas sa pandinig pero kayang-kaya itong akyatin ng mga first time pa lang aakyat ng bundok. Paakyat yung trail. So may kita mo dito pa lang sa kinaroroonan natin ayun, pataas yung nandun sa may unahan. Kung nasan sila John Mark, hindi pala siya mababa na naakyatan. Mataas din yung elevation niya. Tanghaling tapat na magsimula kaming umakyat sa bundok, kaya ine-expect na namin na mas nakakapagod dito dahil sa init. Taas! Ayun taas din. Tapos yung struktura nandun, nakatago dun sa sa bundok na yun, nasa likod siguro. Yun ito, bago umakyat sa taas, may magandang part ng trail. Ganda ng view, parang papasok ka ng Encantadia. Habang naglalakad paakyat ay nakita naming meron pa palang mga kalsada sa bandang taas ng trail. Ito yung kalsada na natitira dito sa taas. Siguro hindi na tuloy yung plano na maglagay ng kalsada mula rito pababa. Kaya yung dinaanan natin trail medyo mahirap. May kita nyo pataas yan Ganito katarik ang dapat naming akyatin. Pero kahit mahirap at nakakapagod ay pinagpatuloy pa rin namin ang pag-akyat. Kalagitnaan ng paglalakbay ay nadaanan namin ng isang tila waiting shed. At ang akyatin namin ang trail na meron dito ay tumambad sa amin ng mga cruise na nalaman naming inaakyat pala ng mga taga dito tuwing mahal na araw. So, itong tatlong cruise, nakikita mo dito sa magandang view. Itong Mount Mayabobo at may mga makikita rito. Ito may mga donation box. Tapos may mga kandila dito kung saan pwede magdasal. Ito. At parang recently lang may mga pumupunta rito. Ang nangyayari kasi tuwing mahal na araw may mga umaakyat dito para magpanata
o kaya magdasal. Pagtapos namin magpahinga sa mga cruise na meron sa lugar na ito ay nagpatuloy muli kami sa pagbaybay ng trail. At sa paglalakad namin ay nadaanan namin ang gilid ng bundok kung saan kitang-kita ang Mount Banahaw mula sa kinakatayuan namin. Kita yung kabilang bundok. Grabe, ang ganda. Tingnan niyo yung view. Kita dito yung kabilang bundok. Ito yata yung Mount Banahaw. Ayun o, natatakpan ng ano. Wow. Ganda. Tingnan nyo. Halos mag-iisang oras na ang pag-akyat namin dahil sa mga tigil at pahinga. Dahil sobrang init at nakakapagod ang pag-akyat. Pero nang madaan kami sa spot na to ay tila nawala ang pagod namin. Dahil sa ganda ng tanawin sa lugar na ito. Mula sa spot na to ay malapit na ang strukturang hinahanap namin. Kaya tinuloy na naming muli ang paglalakbay. Pero sa pagkakataong ito ay nakapagpahinga na kami. At kung akala namin ay isa lang ang abandonadong lugar sa bundok na ito, ay nagkakamali kami ng madaanan namin. Ito, isang pader na may malaking gate na noon ay di pa namin alam kung para saan ba ito. Ito pala yung gate, explorers. Ito yung gate. Kung makikita nyo, napakalaki. Tapos, hindi ko alam kung ano yung nasa loob. Hindi ko alam kung kailan to nabuksan. Itong gate na to. Pero mukhang matagal na eh. Wow! Tingnan yung loob. Kung makikita nyo dito, may mga... Ito yung mga dating haligi nung tore na malaki dito. May toreng malaki dito. So makikita nyo, meron doon, tapos meron din doon sa may pinakaunahan. So, 4 na ano siya, yan yung poste dati ng telco na nakatayo. Bukod sa mga natitirang tipak ng bato na dating tinatayuan ng tore, ay makikita rin dito ang mga kwartong ito. Hindi ko alam kung para saan ba ito, pero pamilyar ito dahil karaniwan natin itong makikita sa mga kalsada. Kaya alam ko na kung ano ito dati, pero hindi ko alam kung paano ito noon gumagana. Siguro parang mga generator yung nilalagay, parang ganun. So makikita nyo sira-sira na yung napag matagal nang nababayaan. Habang iniikot namin ang pangunang kwartong pinasok ko, ay nadiskubre namin na hindi lang pala digital ang umuko pa sa bundok na ito, kundi pati ang Globe Telecom. Ah, Globe Telecom. Tapos yung isa, ito nga yun. Hindi ko alam bakit inabandona. Siguro sobrang hirap lang akyatin itong lugar na to para sa kanila. Kaya naman tayo sa kabila. Tignan natin kung ano meron dito. Grabe, no? Kinain na siya ng kalikasan. Ah, malawak. Ay, no? Nakalagay yun. May mga nakalagay dito na Globe Telecom. So, yung sinasabi ng ilan, maraming nag-inhabit na telecom dito. Isa doon yung digital. Sinasabi din ng mga tao na isa daw yung digital sa na-manage nitong ano na to. So, ang lumalabas ngayon na na-explore natin itong ibang part na to, lumalabas ngayon na pati yung Globe Telecom may kinalaman din. At sila yung huling gumamit nitong lugar na to bago mabando na. Ayun o, nakalagay dito. Globe Telecom. Pero katulad ng inaasahan, ang ilan sa mga kwarto ay wala ng gamit dahil mukhang binaba na ito ng bundok na ito. Nang lisanin ito ng minsan mga umuko pa sa lugar. Sa baba ng pinasok nating kwarto ay makikita ang strukturang ito. At sa tingin ko, ito ang dating sleeping quarters ng mga trabahador na nag-i-stay dito dati. Ano yan? Baka mamaya bubuyog yan ha. Ah, ito yung CR nila. Ah, 2 room tapos CR, no? Sa isang kwarto makikita ang mga bagay na ito na nakakalat. Plastic ang material na ginamit dito, pero hindi ko alam kung ano ang mga ito. Nakakalat lang lahat oh.
may nakalagay Scan Electric nakalagay. Nakakalat siya dito sa kwarto na to at napakadami. Siguro nung iniwan tong lugar na to, pinagtatapon lang dito. Pero kung makikita nyo ito, sira-sira na rin. Siguro yung mga nagbabantay o yung mga trabahador dati, dito sila tumatambay nung panahon na yun, no? Tuwing nandito sila. Siguro nakastay in sila dito. Kung uuwi-uwi man sila, napakalayo, no? Kasi ang taas ng bundok na to. So, yan. Ito yung mga kwarto. At siguro, 2 rooms yan, 2 kwarto. Tapos, ito yung CR nila. So, dito, sa loob ng kwarto na to, may nakita akong dating breaker ata to. Ito yung dating breaker niya. So, dati, may kuryente dito. At siguro gamit lang is generator. Ganun nagkakaroon ng kuryente dito. Makikita rin dito ang shed na ito. At ito ay sira-sira na. At ang mga bakal nito ay naglawlawan na. Pero may mga ano doon yung mga dating wire. Wala na eh. Siguro, ano na, kasama sa mga tinanggal dito. So, hindi ko alam kung para saan tong buong spasyo na to. Pero may mga dating, parang mga breaker yan. Tapos may mga tubo dito. Sa ibaba. So, yung ganito. So, pati yung mga parang swimming pool yan, hindi ko alam kung anong ginagamitan yan eh. Pero ngayon, kung makikita nyo, abandoned na talaga lahat. Tapos yung bubong nito is nawala na. Siguro, isa sa mga tinanggal yon nung binababa yung mga ano dito. Pero, sa taas ng inakyat natin, yung mga gamit na binaba nila, hindi madaling ibaba yun. Sa kabilang side ng pader na ito ay makikita na ang strukturang hinahanap natin. Ang dating relay station ng Digitel. Ito na yung structure explorer sa harap natin. Oo, ang laki nga. Same din dito, explorers, oh. Ayan, oh. Same din dito. Dito yung may tore din dati. Yung kulay orange naman yung nandito. So, ang ginawa, winelding para makuha. Hindi ko alam kung ano yung ginamit para putulin tong mga tore. Parang tulis ng pagkakaputol, no? Yun, oh. Yan. So, yung tore na yun is kulay orange naman at napakataas din yun. Yun yung mga ginagamit na tore para sa mga telecommunication, mga ganon. So, parang ang nabivisualize ko is kaya may bakod tong kabila na abandoned structure na to is magkaiba sila ng pagmamayari or management, no? So, kaya parang may bakod yun, tas ito wala. So, ngayon abandonado na talaga kung makikita nyo yan. Sirang-sira na yung mga bintana. May hagdan pa nga dun, oh, pwede natin nakitin mamaya. Sa dami ng mga pumupunta rito, meron na rin mga vandalism na makikita. Kitang-kita ang kalagayan ng strukturang ito ngayon. Bukod sa mga nakasulat, halatang matagal na itong napabayaan dahil sa itsura ng mga pader nito na madumi na at ang ilang parte nito ay wasak-wasak na. Talagang pinabayaan na siya, tapos ano na, yung mga ibang part inalis na. Tapos, siguro may mga umakit din dito para maglinis. Ayun, ang dami, oh. Ang daming nakasulat. Ang dami kasi, ang dami nang umakit dito, yung mga taga dito, mga taga ibang lugar. Pagpasok ko sa loob ay ito ang tumambad sa akin. Mga debring nagkalat galing sa mga sirang mga pader, pati ang sahig nito ay sira-sira na rin. Hanggang sa pagtingin ko sa taas, makikita na rin dito ang mga sirang kisame. May pinamuluin na to. Ang dami pumupunta dito. Ito, last 2023, ito 2022. Tapos, pare-pares din. Lahat may sulat na. Tapos yung bintana nito wala na. Alatang isa sa mga binaba, yung mga bintana. Wala nang makikita kasi nga puro ruins na lang siya eh. Siguro yung mga pupunta na lang dito, ayun o ito, halatang binabasag yung mga part para makuha yung mga bakal. Ngayon din dito, halos wala na rin makikita kasi nga
sira na lahat. Ito, makikita mo pa yung mga dating, parte na parang nilalagyan ng mga wire. Ayun, makikita mo pa siya. Tapos dito, siguro yung dating mga, ganun din, mga ginagamit din sa telecommunication. Parang ganun. Sira-sira na rin, wala na. Tapos yung mga nandun, parang mga ventilation yan. Yan. Sa taas din yun, may mga naiiwan pa mga bakal dun sa taas. Na parang may kinalaman din dun. So, wala akong alam sa mga ganung bagay. So, parang nag-speculation na ako kung ano ba talaga yung mga nandito dati. Tapos ito, sira-sira na rin yung mga bintana. At mukhang binasag siya, no? Kasi matagal nang maraming pumupunta rito. Talagang kilala siya sa lugar na to. Madami pa rin ang tanong kahit na napuntahan ko na ito. Isa na doon ay bakit kaya at ano ang tunay na dahilan bakit ito inabandona? At bakit open na open ito sa mga gustong puntahan ito? Pag alam mo, pwede mong i-comment ang kwento at ipipin ko ito sa comment section. Dito naman explorers, so parang dito din yung malaking parang box na parang may mga telephone line din dito sa part na to. So makikita nyo, may mga hose din na konektado dun sa parang malaking box na yun. Ayun o. Tas malangis, hindi ko alam kung bakit parang may mantika yung texture. Kung bakit ganyan, pero ayoko siya lapitan. Kung makikita nyo, may mga daanan, no? Parang siguro yun yung mga wire sa ilalim or kung ano man. Ayun, no? May mga daanan. Patawid dito sa kabila. Dito. Patawid dyan. Matapos namin ma-explore ang lahat ng parte ng bundok, ay inakyat namin ang bubong ng panghuling struktura ang inakyat namin gamit ang hagdan na ito. At pag akyat namin sa taas, ito ang tumambad na view sa amin. Ang pagpunta namin dito hindi lang para sa kasaysayan at pagtuklas, kundi para sa experience at katahimikan. Lahat ng pagod ay nawala nang marating namin ang tuktok na ito at isang karangalang makita ang kalikasang ginawa ng nasa itaas. Nakakalungkot man ang nangyari sa abandonadong mga lugar na ito, nabibigyan naman nito ng bagong experience sa mga taong umaakyat dito. Siguro, ganito din yung iniisip ng mga taong nagtrabaho rito noon. At isa ito sa lugar na meron silang masayang alaala. Dahil nga sabi nila magandang kumonekta ka sa kalikasan upang makaranas ng maikling kasiyahan. Yung ulan, pag-akyat namin dito. Pero, tignan nyo yung view ng buong lugar. Tapos ayan yung Mount Banahaw. Nasa harap namin. At yung ulan, rinig na rinig. Ayan o, ang lakas o. Makikita sa likod ko dito, maulan dito sa part na to. So, sobrang lakas doon. Dito, medyo nawawala-wala na. Parang papunta na yung ulan dito. Ayun o. Grabe. Woo! So, ito yung makikita mo dito sa taas nung abandoned telecom. Majority ng Quezon at ng Laguna. Nakakapanghinayang man na pero ito yun ito yung experience na gusto ng iba sa atin kaya maraming umakyat dito para ma-experience yung ganitong ganda at the same time beginner friendly lalo sa mga gustong mag-hiking. Napakita na namin sa inyo explorers yung buong journey para marating to. So sa effort na ganoon, sana mag-subscribe kayo at puntahan nyo yung iba't ibang mga channel ng Galugad. Maraming salamat explorers. And yeah, peace out.